Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So, happy anniversary nga pala mga ka-DIY, 4 years na po tayo. Wow, di ba? Ang bilis ng panahon. Nakalipas yung 2 years ng pandemic at ngayon nga, 4 years na po tayo mga ka-DIY. So, welcome back po sa ating YouTube channel. So, for today, naalala nyo ba yung ating super mega power bank na 200,000 mAh or 60 AH4S na lithium iron phosphate, yung S168. So, ito yun, di ba? Ito yung battery pack na yun, mga ka-DIY, na merong 100 watt bidirectional power delivery board. So, kung naalala nyo yun, di ba? Ginawa ko yung last video na yun, siguro ilang months na rin. So, link yan, ilalagay ko na lang dyan kung gusto nyo makita kung paano natin ginawa itong jumbo power bank na to. Pero actually, hindi lang naman talaga to power bank lang. Pwede rin siyang solar generator. Actually, pangtapat nga to kay Bluetee or Bluetee. So, siya nga pala, may nagre-request daw kasi. Kasi 'di ba ang charging nito is via 100 watt power delivery, mga ka-DIY. Pwede daw ba gawin nating solar charging? Kasi gagamitin daw nila sa camping. So, wala silang pagsasaksakan ng power delivery 100 watt, pwede ba na solar? Halimbawa daw. So, pwede rin sa bukid, gagamitin natin to. Pwede daw ba yun? Pwede naman mga ka-DIY, lagyan lang natin siya ng solar charge controller. Ito nga, yung solar charge controller na meron ako ngayon, si Baterya Power. At, ito nga pala is MPPT. So, maximum power point tracking. So, mas mataas efficiency compared sa PWM. Ito ay galing kay Baterya Power. So, check natin yung box niya. So, yan yung model niya, M1210P. 12 volts, 10 amps. Tapos, maximum input voltage is 30 volts. Open circuit. So, maximum power, maximum PV power natin is 12 volts, 150 watts. So, 150 watts lang to, single panel, mga ka-DIY. So, huwag niyong gagamitin ng masyadong malaki. Kasi maliit lang siya. Oh. Tingnan nyo naman. Super compact. So, meron siyang connector na kasama. Hindi ko alam po anong tawag sa connector na to. Tapos, yung ating mismong MPPT charge controller. O, ayan, di ba? Pangtapat kay Elejoy. Elejoy nga ba yun? Ayun, basta Elejoy. Halos same price lang sila, mga ka-DIY. Kaso ito, syempre, medyo pricey kasi mas latest to, mas bago compared naman dun kay Elejoy. Kasi tingnan nyo, super compact. Ang cute to. 150 watts. Tapos pwede sa gel, AGM, lithium iron phosphate. So, syempre, dun tayo sa lithium iron phosphate. Baterya Power, MPPT solar charge controller. Tapos, ayan, meron na siya nakaabang na connector. Sa likod, ayan, andyan lang naman yung specs niya. So, 20 volts. Ayan, Baterya Power and battery boost charge, float charge. So, wala namang float si lithium iron phosphate. So, 14.4. Safe na safe yan sa ating battery. So, sa box, ayan, manual. Basic user manual lang naman to. So, ayan, kung paano siya gamitin at iset. Anong ibig sabihin ng mga flashing LED? Kasi may LED yan. Mga ka-DIY, mamaya testingin natin. Ngayon, ikabit muna natin siya. Paano ba natin siya ikakabit? Gagamit nga pala ako ng XT, nasa na yun? XT60, ayan, na female. So, ikakabit ko to sa gilid, tapos magiging solar input. Ito pala yung ating solar input. So, ikakabit ko to dito. Yan, ganyan. Alin nga ba positive, negative nito? So, ikakabit ko to dito, solar input, tapos papunta siya dito. So, i-utilize ko na to para pwede kong tanggalin. Halimbawa, may paggagamitan ako. So, i-utilize ko yan. And then, itong kabila naman, ito, i-connect ko dyan. Ito na yung papunta sa ating battery. So, ikakabit lang natin yan sa ating BMS, mga ka-DIY. Kasi ito yung input-output natin sa BMS. So, ganun lang siya kadali i-upgrade. O, di ba? Ang dali. Abangan nyo pala sa dulo ng video na to, mga ka-DIY, kasi meron tayong surprise. Kasi, 4th year anniversary. So, meron tayong announcement sa dulo ng video. So, simulan natin, mga ka-DIY, ikabit natin yung connector ni MPPT controller at saka itong ating XT60.
So, para malaman kung alin yung positive, negative, gagamit lang ako nito kasi ito may nakalagay na positive. So, ayan. So, itong taas ang positive at itong baba ang negative. Ang kapal ng wire niya, in fairness, mga ka-DIY, solid na solid. So, iso-solder natin yan dito. Kaso medyo mahaba, bawasan natin. Yan, di naman natin kailangan ng sobrang haba. So, ngayon ay halos 4 p.m., 4:30 p.m. So, charging tayo ng 3.7 amps at 13.6 volts mga ka-DIY. So, hapon na kasi. So, hanggang dyan na lang yung nakukuha kong solar powers galing sa ating solar panel. Mamaya, itry naman natin gamitin yung power supply sa loob ng bahay. So, ayan mga ka-DIY, gamit ang aking LoveBench power supply, meron tayong 100 watts charging.
So, maximum na kasi ng lab bench power supply ko is 5 amps. Tapos, ang sabi, 20 volts lang yung maximum natin na BMP, kaya hindi ko na tinaasan. Pero ayan, pumapalo naman tayo ng 100 watts. Ayan. So, charging siya, mga ka-DIY. Dahil nga pala ngayon ay ating 4th year DIY Pinoy anniversary, so ipapamigay ko itong ating jumbo power bank or slash solar generator with MPPT solar charge controller. O, di ba, social? Sayang-sayo na to, mga ka-DIY. So, paano ba sumali? Ayan, 108 watts charging. Paano ba sumali? Comment lang kayo sa video na to at syempre, paramihan ng like. So, yung comment na may pinakamaraming like ang mananalo. So, 7 amps. Maximum niyan is 10 amps, mga ka-DIY ha. Pero kung ako yung gagamit nito, isakto ko lang siguro na 100 watts or 120 watts. Hindi ko na isasagad ng 150 kasi yun yung maximum nito eh. So, 120, 100 to 120, the best na tong MPPT solar charge controller na to. So, ayan, charging. So, ayun, paramihan lang ng comment, mga ka-DIY, and then by next week, i-announce natin ang winner ng ating portable generator na to na may MPPT charger, mga ka-DIY. So, maraming salamat, mga ka-DIY, and thank you for watching. Abangan nyo next week. Marami na naman tayong ipapamigay na power bank at emergency light para sa inyo yan, mga ka-DIY. Maraming salamat!